Check testing. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga sa bawat isa. Welcome po tayo sa Father's House Christian Center. Tayo kapasimulan sa lumay ng Panginoon. Awit na sa Diyos sa isang masiglang awitin. Awitan natin Panginoon. Blessed be the Lord my rock. Praise God. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Welcome po kayo dito sa lumay ng Panginoon. Hallelujah. Yes. Blessed be the Lord my rock. Who strength my hands to war.
James. Jesus Christ.
Meron po tayong panalangin araw-araw from Monday to Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, ang ating morning devotion, morning prayer, at ang ating Sunday school, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon, at ating 10 a.m. ating morning worship, at 6:30 p.m. ating evening worship sa linggo, at midweek service natin every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Praise God. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Panalangin natin ang mga government officials, magkaroon ng kapayapaan, kaligtasan, ang bansang Pilipinas, sama din natin pagtilapit ang mga senators, Congress, magkaroon ng mga pagliligtas sa loob ng gobyerno sa salita ng Panginoon. Pag-pray din natin yung mga leaders ng International Church, Pastor Craig Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin Pastor Howard Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stephens. Panalangin din natin yung ating national leader, Pastor Boyd Isipida, sa Mandaluyong. Pag-pray din natin mga regional leaders, Frank Beneventura, Pastor Nalo Bugtay, Pastor Ernie Menente, Pastor Charlie Marias, Pastor Yale Sibel, at ang ating Mother Church, Pastor Dico Herrera, kasama din ang may bahay, at ang kalakasan, kalusugan ng ating mga pastor. Pag-pray natin, panalangin natin, Stefan, kasintahan sa ating mga leaders. Pag-pray din natin kay Lubang Clark of the churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saver, Pastor Marceliano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Jonan Gonzalez, Pastor Samuel Paul, Pastor Junray Bechaida, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chiares, at Pastor Jess Pancho. Pag-pray namin din ang pagliligtas sa mga churches, ng ating mga pastor, mga ministeryo, mga lugar, magkaroon ng kaligtasan at pagbangon din ng mga lugar. Pag-pray din natin ang bayang Antipolo, sama din natin ilapit sa Panginoon, pati ang leader, Pastor Luis Lucena, at ang kanyang sambayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking. Panalangin din natin, kung tayo sa Lote, sa Limusali, sasakyan para sa ating church ay palawakin pa, pagpalain ng bawat isa. Pag-pray din natin mga prayer requests, CD requests, April Garcia, Brother Non Lacaro, Bonifacio, Shirley San Pedro, Italo de Sagadulo, Brother John Harvey Mendoza, at ilapit din na sa Panginoon natin mga mahal sa buhay. Pag-pray din natin sa makasama natin sa paglilingko at pagsamba sa ating Panginoon. Pag-pray din natin mga activities, ito pong mga darating na Jubilee Service sa April 26. Panalangin natin ang katagumpayan ng mga gawain ng Panginoon at ang ating International Bible Conference, May 12 to 16. At ating mga street preaching, Bible study, itong weekend. Panalangin natin ang bawat sa kung gusto yung bahagi ay dito na po tayo sa church magkita-kita. Hallelujah. Sa mga karagdagang pabalita, ating pastor, ang mag-uulat, panalangin din natin nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating mundo, tungkol sa Ukraine-Russian war at sa China between Taiwan war. Panalangin natin ito sa kayusan. Malapit na dumating ating Panginoon. Yes, pagdating ako sa panalangin, purihin palakpakan ng Diyos. Praise God, glory to Jesus. Hallelujah, salamat Panginoon, dakila ng Diyos. We worship you, Lord, and honor you. Praise the Lord God, King of Kings. Salamat, salamat. Praise the Lord. Hallelujah, purihin ng Diyos. Mga banal na mga pangyayari sa lahat, salamat Panginoon, kami lumalapit o God sa iyong banal na trono, na dalangin namin Panginoon, ang mga na-mention sa lahat, ating mga leaders o God, bigyan ng kalakasan, extension ng kalusugan Panginoon, kasiglahan Panginoon God, ang aming Mother Church, pagpalain mo Panginoon, Pastor Rico Herrera, aming national leader, Pastor Boyd Isipida o God, diayan mo, pagpalain mo Diyos, ang bayang Antipolo o God, ang dalangin namin ng pagliligtas o God, pagbunga ng mga disciples, mga alagad Panginoon, mga prayer warriors, Panginoon God, at pagpalain mo rin o God, O Diyos, ang mga dadala ng iyong salita, Panginoon, ay pagpalain mo, Lord, kahayinan mo, Lord God, ang badal na langis, O God, ng Espiritu, Panginoon, alakasan at kakarunungan, O Diyos, kami, Panginoon, God, ay darabas, Panginoon, sa iglesia nito, Panginoon, daladala ng biyaya at pagpapala, at papalaganapin, O God, at ahayag ang iyong salita at katotohanan sa bayan mo, Lord God. Maraming salamat kung sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. May mga una, with natin ng Panginoon, I've been delivered. Praise the Lord God. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Delivered. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was found by His
doon sa camera, bigla ako na-miss si Casey nung makita ko na andun na naman siya sa ano. Andun na naman siya sa online na service. Praise God. At palagi kayo ng ating Panginoon Diyos na salamat sa Diyos sa inyong mga pag-iingat sa aking sambahayan at sa mga taong nagtitiwala sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Praise God. So, tulad ng ating parating ginagawa, likom tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Sa aklat po ng Malakias, basahin natin yung pinaka-common, lalo na pagdating sa tinatawag na pagbibigay. Okay. Ganito yung sinasabi na salita ng Panginoon. Pwede natin simulan dito sa verse 8 hanggang 10. Hanggang 11, basahin natin. Nanakawan baga ng taong Diyos, kayo may ninakaw ninyo ako. Ngunit inyo sinasabi sa ano pa namin ninakawan, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangasumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalik upang magkaroon ng pagkain sa ating bahay at subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Verse 11, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Praise God. Hallelujah. Ang salita nito ng ating Panginoon ay isinulat ito sa panahon ng Israelita, ng panahon ng Israelita ng panahon ngayon. Sila ang kanilang kabuhayan ay ang pagsasaka, pagtatanim. Kaya makikita nyo dito yung mga pangusap ay nababanggit ay patungkol sa pangapananim. So, dahil hindi ko ng pananalapi at ipapaliwanag ko kung ano ang isang dahilan o mga dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Amen. Una, ang makikita natin dito yung sinabi ng ating Panginoon. Ang pagbibigay, kung bakit natin ito ginagawa, ito po lamang ang tanging paraan upang putulin ang sumpa. Putulin. Alisin ang sumpa. Wala akong nakita na ibang paraan sa Bible para pahintuin ang sumpa kundi ang pagbibigay. Yung sabi nito, verse 9, kayo'y nangasumpa ng sumpa. Kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Praise God. May nagsasabi na ito daw ay sa mga Israelita lamang tinutukoy, hindi daw kasama dito yung mga hintil. Hindi daw tayo kasama. Kung ating bibigyan ng pansin, may point naman yung sinasabi nila. Pero kung ating bibigyan ng pansin, ang salita ng Panginoon ay para sa lahat. At huwag niyong kalilimutan na kung ikaw itinuturi mong ikaw ay nasa tamang pananampalataya, ikaw ay lahi ni Abraham. Galatians sa chapter 3, ito sinabi ng ating Panginoon ni Apostol Pablo na tayo yung mga spiritual
na Israelita. Amen. Kaya huwag natin kalilimutan yung mga bagay na yan. At bilang mga tunay, nabanggit kanina yung adoption. Sa Romans, sa chapter 11, ay binanggit doon, ay tayo yung mga ulibong ligaw na isinugpong sa puno, sa tunay na puno ng ulibo. Dahil nga sa ating pananampalataya. Kaya huwag natin kalilimutan, kung ikaw'y nananampalataya, ang salita ng Diyos na ito ay para sa iyo. Ayan. At ang sumpa dito ay pinuputol sa pamamagitan ng ito na sa Bible TV. Isa pang bagay na dapat natin maunawaan dito sa verse 11, ganito ang sinabi, amen, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung bakit gano'n ang pangungusap, tulad na ating sinabi, pinangusap ito sa panahon ng mga Israelita. At ang panahon ng mga Israelita ng panahon na yun, ang kanilang kabuhayan ay pagsasaka sa mga pananim. Ano sabi rito? Aking sasawayin. So sa madaling salita, magkakaroon ng limitasyon. Kaya ang pagbibigay ay paglalagay ng limitasyon para doon sa mga sumasakmal o nananakmal at sumisira ng kabuhayan. Mayroon pala talaga sumisira ng kabuhayan ng tao. Pero maraming dahilan kung bakit mayroong minsan, sabi nila sa aklat ng Amos o Oseas, ang sabi doon, kayo'y nagsisilid sa isang sisidlang butas. Alam niyo ba yung sisidlang butas? Sabi doon, pag nagpagal ka, at ang iyong pinagpagalan ay nauuwi sa wala. Sabi ng Panginoon. Sabi doon, bakit? Sapagkat nang dalhin ninyo sa inyong tahanan ang inyong pinagpagalan, aking inipan. Yun yung sabi na salita ng ating Panginoon Diyos. Nagsisilid tayo sa sisidlang butas. Yun na sabi rito. Kaya pangalawang dahilan kung bakit tayo nagbibigay ay dahil andun yung pangako ng Diyos na lalagyan niya ng limitasyon ang mga mananakmal o ang mga sumisira. Sa kanilang panahon, yun ay tumutukoy ito sa mga uod na sumisira ng kanilang pananim. Yun ay tumutukoy doon. Pero sa atin, hindi ka naman nagtatanim, pero may sumisira ang iyong pinagpagalan. Kaya nga may narinig ako sa social media na sabi nila, kailangan daw ikaw ay magtrabaho para daw mabili mo lahat ang gusto mo. Sabi ng content. Ay, totoo nga naman. Simula nang ako'y magtrabaho, nabili ko lahat ng gamot. Nabili daw niya lahat ng gamot para sa kanyang katawan, sa kanyang sakit. Yan yung sinasabi niya. Yun yung sinasabi ko. Lalagyan ng Diyos ng limitasyon. Yun yung sabi na salita ng Panginoon. Maraming paraan. Ang sabi rito, isang pangako rito, hindi lang lalagyan ng limitasyon, kundi ano sabi pa rin dito. Amen. Ang sabi rito ay bubuksan ko ang dungawan sa langit. Yan yung sabi rito na salita ng Panginoon. At ihuhulog ko. Walang mabubuksan kung hindi natin ito sasampalatayanan. Ito yung challenge ko lamang po. Kung paniniwalaan nyo, kayo ang makikinabang. Kung ayaw nyo maniwala, wala tayong pag-uusapan. Amen? Wala tayong pag-uusapan. Kami nga, napupunan namin sa aming karanasan namin
Napag-usapan namin ito dahil kasama namin si Casey nitong ilang araw. Siya mismo, sa labi niya mismo nanggaling. Kasi po kami ay nagkaroon ng immediately na kailangan lumipat uli ng bahay. Kasi yung bahay namin doon ay hindi nababagabag yung may-ari kasi nga tumutulog sa ground floor, nasa second floor kami. Tumutulog. At ang dahilan, nakikita nila ay dahil doon sa CR namin, doon sa naman kami alam doon kung paano yun, kung kinalaman yun sa pagkaunawa ko doon, hindi pa masyadong, pagka-analyze ko doon, hindi pa masyadong makaranasan sa pagtatayo ng building ang gumawa noon, kaya yun ay nagkaganon. Palipak ang gawa. So, sa madaling salita, kailangan i-renovate ulit, ayusin, lilipat muna kami. So, yun. Napansin ni Casey. Napansin ko na yun. Noong una, talagang tayo nagmamakaawa na nalang ibus at naigit tumatawad. Pwede po bang 3,000 na lang, 1 month deposit at 1 month advance. Totoo naman yun. Pero ngayon sabi niya, bakit kada lipat natin, pataas ng 5,000 Hirap na hirap tayo. Pero nung bandang huli, 15,000 na. Hirap na hirap tayo. Ngayon, 25,000 na. Ang usapin nag-uusapan, 1 month deposit, 2 months advance, kaya halos 75. Kaya panalangin niyo po kami. Kaya sabi lang po ni Casey, napupunan niyo yung bata, mama. Pataas ng pataas yung antas ng sabi ko, lumalago kasi tayo, dumadami ang nasangka, ang gamit, nagkakaroon ng buwan. Kaya hindi na tayo kasya doon sa yung bahay na 5,000 lang, 8,000, 10,000. Ay, hindi na tayo kasya. Yun ang ibig ko sabihin, tayo po'y pinalalago. Ang aking sambayabi sa mga anak ko, tayo pinalalago, hindi tayo uurong, tayo'y aabante. Bakit? Dahil pinaniwalaan namin ng aking pamilya, itong itinuturo ko sa inyo. Kaya binubuksan ng Panginoon ang dungawan at ibinubuhos niya ang isang bagay na walang sapat na silid. Nagkalalagyan. Nasa sa inyo yan, kung paniniwalaan nyo, yan, ang paglaki ng pagpapala, paglaki ng sakit ng ulo. Nakikisipin ko. Mahit ko sa bahay, 54,000 monthly. So, sabi nga, paglaki ng pagpapala, paglaki ng pangangailangan, paglaki ng pagpapala. Yun naman talaga. Kaya matutunan tayo magbigay at ang Diyos magpaparana sa inyo. Mas maganda kasi yung nakaranasan mo kaysa ikaw ay kinukwentuhan. Talaga dito, iniingahin ko na parang napapaisip ko. Akala ko na yung gano'n. Narinig ko na yung may Pastor Frank. Pastor Frank, kung hindi mo hahakbangan, mananatili ka lang nakamama. Hindi mo mararanasan kung totoo nga ba. Kasi hindi natin hinahakbangan. Kaya nasa sa atin yun. Okay, liligom ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya manalangin sa Panginoon. Huwag na ko si Michael na para tayo ay pangunahan sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Ay manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong biyaya na iyong ipinagkakaloob. Ang dalangin ko po, pagpalain mo ang iyong mga anak. O tulungan mo po, Panginoon, mangyari ang ayon sa iyong kalooban. Karanasan sa buhay ng iyong mga anak ay huwag mapigilan, kundi dakilang Diyos. Ibuhos mo ang biyaya sa mga tao na naniniwala at sumasampalataya sa pwede mong gawin sa buhay ng iyong mga anak. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Amen.
Praise God. Hallelujah. Minsan pa, awitan natin ang Panginoong Diyos. Amen. I will deliver. Praise the Lord. Okay, tayo po'y darako ngayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat ng Mateo chapter 27, verse 12. 14. Nabasahin ko rin yung John chapter 19, beginning verse 8 to 9. Praise God. Ganito po ang pagkakasulat ng salita ng ating Panginoon. Matthew 27, verse 12 to 14. At nang siya isakdal ng mga pangulong saserdote at ng matatanda, si Jesus ang tinutukoy rito, ay hindi siya sumagot ng anuman. Nang magkagayo, sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba narinig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasaksihan laban sa iyo? At hindi siya sinagot niya ng kahit isang salita man lamang, ano pat nang dilalas na mainam ang gobernador. Yung chapter 9, verse 8 to 9, gusto na suling basahin. Pagkarinig na ni Pilato ng salitang ito, ay lalong sinidlan siya ng takot at siya'y muling pumasok sa pretorio at sinabi kay Jesus, "Taga saan ka?" Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Nais kong mangaral sa paksang simplihan. How do you explain God's silence? Paano mo ipapaliwanag? Paano mo i-interpret ang pagtahimik ng Diyos? Okay, tayo po'y manalangin. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Hinihingi ko po, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong salita o maglagay ng iyong salita sa bibig, sa labi ng iyong alipin, dakilang Diyos. Pagpalain mo, O God, ang gawain mo, dakilang Diyos, ang mga nakikinig, abutin mo, dakilang Diyos. Laging nasa online, dahiran mo ng iyong banal na Espiritu, at ilusin mo ang kanilang mga puso, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Alam niyo itong paksain ito, kalimitan, ito ay katanungan ng mga taong dumadaan minsan sa mga pagkakataon na hindi nila gusto, mga pangyayari na hindi nila gusto. Kung babalikan natin yung kasaysayan ko na, yung ewan ko kung kilala ninyo ito, si Lord Contemplacion, kasi napakinggan ko na rin ito sa isang mangangaral. Sumakay siya na isang pasahero dahil umalis siya ng bansang Pilipinas, ng pangarap niya bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Kasi napelikula pa yun. Ang alam ko, ang nagsapelikula noon, una-una si Nora Ono, pangalawa ay bumutan ko niya yung pangalawa, kung sino yung pangalawa na nagano noon sa pelikula noon. Yung sa Singapore yata yun, nangyari.
ako nagkakamali. Nabilanggo siya. Medyo nalilimutan ko na yung mga kabuuan ng kasaysayan at dumating yung panahon na siya ay nabitay. Nabilanggo siya. Siguro hindi kita ginawa ng hindi maganda. Hindi ko ma-recall kung meron pa isa kasi nangyari yung si Delia Magay. Hindi ko alam yun kung yun yata yung sa Singapore. So yun na, umalis sila ng Pilipinas. Ang plano nila ay bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mahal sa buhay. Pero nang sila ay bumalik ay isa ng bagahe. Sumakay sila ng aeroplano na isang pasahero at bumalik sila na nakasilid sa isang kahon. Yun. Nung kasalukuyan, kasagsagan ng panahon na yaon ay marami naging tanong ang mga tao. Bakit nangyayari ang mga bagay na yaon? Mabuti ang layunin, pero bakit nangyayari yung mga bagay na yaon? Tulad na lamang na nangyayari ngayon dito nangyari ngayon sa Myanmar. Saan yung isa? Thailand ba yun? Myanmar, Thailand. Kung makikita mo, ang pangit ng lugar ng kanilang pinangyarihan, ang impact ng lindol, 7 point something na lindol. Nakita mo tuloy yung isang crane tower crane na bumabagsak, tapos may kasamang tao, tumalog pa yung tao. Sabi, kumakaw ako sa kanya, hindi ako lalabas sa loob ng crane. Lumabas pa siya, tumalog pa siya, lalo na siya, sa taas ng building na yun. Lalo siyang durog nun. Kung nasa loob siya ng cabin ng crane, ng tower crane, maaaring may protection, hindi yung katawan niya lahat ng kakampas. Kaya, tumalong pa siya, nakita dito sa may lumabas na tao, tumalong pa. Baka hindi naman siya tumalong siguro, baka sa sobrang impact, siguro naihagi siya sa labas. Kaya yun ay isang katanungan din natin, bakit nangyayari yung mga bagay na yaon? At tila ang Diyos ay walang sinasabi. Yun yung bakit ang Diyos ay tahimik. Kaya una na, nais kong bigyan ng pansin, God is silent for many reasons. Sa nakita ko rito, ang dahilan, hindi gusto ng Panginoon ang makipagtalo. Hindi gusto ng Panginoon ang makipagtalo. Sa Mark chapter 15 verse 5 ay makikita natin yun. Maging doon sa Lucas chapter 23 verse 9. At yun na nga ay doon. Makikita natin yun ay doon sa eksakto na si Jesus ay nililitis. Yan, sabi doon, hindi ko ba nakikita, sinasaktal ka ng maraming tao? Sabi ng gobernador, pero ano sabi roon, si Jesus ay hindi umihingi. Hindi siya naglalabas ng kahit na anong, hindi siya nagbubunga ng kanyang bibig. Kaya doon natin makikita at Diyos hindi kailanman nakikipag-argue. Hindi siya nakikipagtalo. Hindi na. Mga wala kayong utang na loob. Ang dami ko sa inyo pinagaling, di ba ikaw, kitungin ka naman. Ang ngayon, sinasaktan mo ako. Hindi siya gano'n, hindi siya marunong makipagtalo. Hindi siya marunong magdepensa, yung makipagtalo para sabihin pala lumabas lang na siya ay tama. Yun ay isang karakter ng ating Panginoong Diyos. Kahit kailan hindi ang Diyos ay hindi nakikipagtalo. Isa pang bagay, nais makita ng ating Panginoon kung kanino ka makikinig. Kung kanino ka nakikinig. Kaya minsan may mga pagkakataon na ang Diyos ay tahimik. Gusto niya makita kung sino ang iyong makikita. At yun yung makikita natin din sa halaman ng Eden, sa Genesis chapter 3, nung tuksuin ng Panginoon na nakaaway
Si Adan at si Eva, yan ang isa laging komento ng napakaraming tao. Bakit kasi pinabayaan? Komento ng ano, bakit kasi hindi? Alam na niya matutokso. God is all-knowing. Yan ang kamalimit nila sinasabi. Bakit kasi lumikha ka ng diablo? Yan ang ginagamit lalo na ng mga ateista. Eh kung hindi siya lumikha ng diablo, hindi ka nang matutokso. Kung hindi siya tumahimik, kung pinigilan niya, hindi siya natutokso. Pinahintulutan niyo ng Panginoon. Genesis chapter 3, beginning verse 1 hanggang 6. Iisa lang ang nakikita natin dahilan dito, nakikita kong dahilan dito, na is makita ng Panginoon kung sino ang iyong pakikinggan. At lumabas nga doon, sino ang pinakinggan ng mag-asawa? Si Satanas. Yan yung pangaral ko ng Miyerkules. Panoorin ninyo. Kung nais pa ninyo na may matutunan kayo. Maraming mga tao, pinangaral ko ng Miyerkules, gusto ng tao ay pag-iingat ng Diyos. Yun ang gusto nila, pag-iingat ng Diyos. Sila naman hindi marunong mag-ingat. Di naman nakinig sila doon sa dapat ay pinamamahalaan nila. Nabanggit ko na yun doon. Siya nagpangalan doon, ikaw, ang tawag sa iyo, tatawagin kang ahas. Pero nung bandang huli, yung pinangalanan niya na ahas, pinakinggan niya. Kung mo makikita, yun ang dahilan. At yun ang dagpo na ito kung bakit ang Diyos ay tahimik dahil gusto mong makita ng Panginoon kung sino ang iyong pinakikinggan. Kaya tumatahimik ang ating Panginoon. Isa pang bagay, nais makita ng Panginoon kung ano at kung sino ang iyong pipiliin. Yung sinasabi ni Satanas, yung sinasabi ng ahas, tunay ba na ikaw ay mamamatay? Yun ang sabi ng Diyos. Yun sabi ng mag-asawa. Ito po makikita, nais makita ng Panginoon kung sino ang iyong pipiliin. Una, kung sino ang iyong pakikinggan. Ngalawa, kung sino ang iyong pipiliin. Kaya may mga pagkakataon na ang Diyos, kung mapupunan ninyo, ay para bang timing. At isa pang bagay, nais malaman ng ating Panginoon kung ano ang magiging mong desisyon. Ganun na kasimple yun. Kaya tumatahimik ang Panginoon sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Minsan, parang nagtatanong ka sa isipan mo, bakit nangyayari yung ganitong mga bagay? Pinahintulot yan ng Diyos. Ang Diyos ay tahimik. Wala siyang, parang nakikita natin, parang wala siyang ginagawa. Kapag nais makita ng Panginoon kung paano ka magdesisyon. Paano ka magdesisyon? Dahil bago yun nangyari, nagsalita na ang Diyos. Pinapakinggan na sina Adan at si Eva. At sinabi na niya kung ano yung mga bagay na hindi na dapat gawin. Pagkatapos nun, ang Diyos ay tumahimik. At doon naman nagsalita si Satanas. Kaya pala, totoo lang talaga makikita mo doon pag ang Diyos ay tahimik, wala ka nakikinig na tinig ng Diyos, kasama mo si Satanas na namumusa. Kaya delikado yung hindi nakikinig. Ibang tinig na napapakinggan. Ay, maniwala kayo. At isa pang bagay, gusto makita ng Panginoon kung sino ang iyong hahanapin. Sa panahon na ang Diyos ay tahimik.
Yun na makikita. Gusto niyo makita kung paano ka dumiskarte, kung paano ka mamuhay. Pag nakita mo, naranasan mo, para bang ang Diyos ay tahimik sa buhay. Alam niyo, ito lang po ang aking nasasabi. Minsan, may pagkakataon kung bakit tahimik ang Diyos ay sa dahilan hindi naman interesado ang tao sa salita ng Diyos. Totoo naman yun. Tinanong siya ni Herodes, tinanong siya ni Pilato, sa akin ay hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba alam na ako'y may katangyarihan na ikaw ay palayain at ikaw ay ipapako sa krus? Sabi ng gobernador, kaya sabi rito ng Bible, hindi nagsasalita siya. Tinatanong kasi siya, sabi ng Panginoon na Pilato, ikaw ba ang anak ng Diyos? Hindi siya nagsasalita. Kaya sabi ko, lalo nang nilakot si Pilato, ay hindi siya nagsasalita. Alam mo, may ilang parte sa Ebanghelyo na sumagot si Jesus at sinabi niya, sinasabi mo ba yan? Dahil yan ang galing sa puso mo. O sinasabi mo yan dahil yan napakinggan mo sa ibang tao. Ganyan ba ako sasagot? Kung sumagot man ako, naniniwala ba kayo? At kung tanungin ko naman kayo, sasagot ba kayo? Hindi makasagot si Pilato. Alam mo yung sabihin ng salita na yan? Bakit ako magsasalita? Hindi naman kayo interesado sa salita ko. Hindi naman kayo interesado sa sasabihin ko. Kaya kung hinahanap ang tinig ko, ay sa dahilan nagigipit kayo. Pero kung kayo hindi nagigipit, interesado ba kayo sa aking salita? Yun ang totoo. Kaya ang Diyos ay tahimik. Yun naman ang totoo. Kino-question natin ang Diyos, bakit hindi siya nagsasalita? Bakit nangyayari sa akin ang ganito? Bakit nangyayari sa amin ang ganito? Bakit ganito ang aking buhay? Bakit wala kang ginagawa? Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi na umiimik ang Panginoon. Ibig sabihin mo, hindi naman kayo interesado sa akin. Hinahanap niyo yung pili ko ngayon dahil nagigipit kayo. Dahil nasa sitwasyon kayo na hindi maganda. Kung hindi kayo mapapalagay dyan, hindi naman ninyo, hindi naman kayo interesado sa sasabihin ko. Totoo ba yun? Dahil kung interesado kayo sa sasabihin ko, may pagpapala at wala, hahanapin nyo ang tinig ko. Ipakikinggan nyo ang tinig ko. Yun yung sandali na kung bakit ang Diyos ay tahimik. Kaya ikaw mo, hindi siya nagdidepensa. Kaya sabi niya, at ako magsasalita, pakikinggan ba ninyo ako? At kung ako naman ay kung kayo naman itanungin ko, sasagot ba kayo? Hindi naman kayo sasagot. Kaya talaga hindi siya nakipagtalo. Yun ang makikita natin. Pangalawa, God speaks when the one who is most important to Him is lost. Ang Diyos ay nagsasalita lamang kapag ang isang tao ay nawawala o nahihiwalay sa Kanya. Yun yung sinabi, Genesis chapter 3 verse 9. Ang sabi doon, Adan, Eva, saan kayo naroon? Kaya tahimik sila, binayaan niya mag-desisyon si Adan at si Eva. Pero nung makita ng Panginoon na totally talaga, bumagsak na sila. Nagtapo na nga eh. Nagtahing ang dahon ng puno ng ibos. Kaya alam ng Diyos talaga, totally talaga nahiwalay sila sa ating Panginoon. Doon nagsalita ang ating Panginoon. Adan, Eva, saan kayo naroon? Ang kagandahan kay Adan at kay Eva, nag-response. Tumugon. Yun yung tanong ng Panginoon. Kung tanongin ko kayo, sasagot pa naman kayo. Magre-response pa kayo. Ang kagandahan na kay Eva,
At kay Adan sumagot. Yun ang kagandahan. Minsan siya nagsalita sa Genesis sa chapter 4 verse 9, ano sabi roon? Nagsalita ang Panginoon kay Cain. Abel, kay Cain, saan naroon ang iyong kapatid na si Abel? Wala na. Patay na si Abel. Pinatay ni Cain. Alam mo kung ano sagot ni Cain? Bakit? Ako ba talo na nawawalang kalabaw? Hindi sumagot yan. Sabi ni Abel ni Cain, bakit? Ako ba ang tanungan ng nawawalang kapatid? Hindi ibig niya sabihin, hindi siya ang lugar na kung saan hanapan ng mga nawawala at mga naiiwanan. Katulad sa mga mall, meron dong lugar na kung saan mo doon ka makikipag-ugnayan. Meron dong room na kung saan doon mo tatanungin, minaiwan po ako. Yeah. May nawawala po sa akin. Ira-radyo nila yun. Aling ang maulo sa buong mo. Meron po ritong bata na natagpuan, umiiyak at wala pong kasamang magulang. Ano yun nakaranas mo? Doon nagsasalita ang Panginoon. Alam niyo kung bakit nagsalita? Papaliwanag ko lang ng gusto. Alam mo kung bakit nagsalita at bakit hinanap ng Panginoon si Abel? Bakit siya nagsalita? Dahil namatay si Abel. Namatay. Nawala ang title ng Panginoon. Alam mo ba kung bakit siya pinatay ni Cain? Dahil si Abel ay nagbigay ng mabuting tithes. Kaya pag mabuti kang mag-tithes, pag ikaw ay nalalagay sa alanganin, hinahanap ka ng Diyos. Pero kung hindi ka marunong mag-tithes, tahimik ang Diyos sa iyo. Hindi ka hanapin. Practical na lang na ano. Lalo na kami mga pastor, giritsahan. Pag namin na, ako muna sobi si brother. Ano ba yung nangyari sa kanya? Diba? Alam na natin yun eh. Dati ko yung katapusan, may sobi yun eh. Siya ang pinakamali ng sobi dito eh. Bakit yung wala? Basahin ninyo. Pinatay ni Cain si Abel dahil kinalugdag ng Diyos ang handog ni Abel ay pinatay ng hina ng Diyos. Pinatay ko. Inalis. Paano susul ng kawain ng Diyos? Kung gusto mo lagi kang pagpalain ng Diyos, lagi sumasagot ng Diyos, lagi kang hinahanap, mag-ikapo ka. Yun ang totoo yan. Diba na? Alam mo naman, ayaw yung pag-usapan ng patungkol sa titles. Marcos sa chapter 5 verse 30, yung babaeng inaagasan. Pero mo, hindi nag-aanak, hindi nagsasalita si Jesus patungkol doon sa babae. Eh, ano sabi ng Bible, nang mahipo ng babae, yung dinudugong babae, yung laylayan ng damit ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita. Sino humipo ng ating damit? Sabi na Apostol Pedro, sinisiksik ka ng marami, kaya natuwagan. Ang masabi ka, hindi man humipo ng ating damit. Magsasalita ang Panginoon kapag kakaiba ang paghawak mo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin mo. Sabi ni Pedro, normal yung Panginoon na may madampi sa iyo. May makalikit sa iyo na sinisiksik ka ng napakakaming tao.
hindi kakaiba ang paghawak niya sa akin. Kaya sasagot sa iyo ang Diyos kung kakaiba ang paghawak mo sa Kanya. Kung kakaiba yung paghahanap mo sa Kanya. Pero kung umangat ka ng pagsagot ng Panginoon dahil wala kang pambayad sa bumpay, hindi nasagot ng Panginoon sa iyo. Mag-video ko na sa aking credit card. Diba? At yun ang dahilan ng pagkahanap mo. Kung sasagot sa iyo ang Panginoon pag maipapakita mo ang ginagawa mo ay hindi common. Yun ang pinapakita rito. Kaya meron ako naalala sa Tayapas. Naghamon si Pastor Orlino. Pledges sa instrument. Mayroong nagbigay. Sinusulat. Katulad din ginawa ko sa inyo dito noon. Nagbigay ng 500. Nagbigay ng alahas. Pinto. Alahas. Hindi ko na sabihin ko sino. Pero kasama natin siya ngayon. Ganyan, may nagbigay din, nagulat, mga talim kami ni Pastor. Paano nga ito? Paano nagkamali ng, ng COVID? Bakit? Kasi bakit nakalagay dito 1 milyon? May tumayo. Wala na sa atin. Umalis na. Tumayo. Pastor, totoo yan. Ibibigay ko yan. Pag nanalo ako sa luto. Pagpalain lang ako ng Lord. Ibig sabihin nun, magsalita lang sa akin ng Lord, manalo ako sa luto. Ng 100 million, ibibigay ko yung 1 million sa kawain ng Diyos. Sa tingin mo, sasagot ang Diyos sa iyo ng gano'n? Gagawin mo pa sugal ng Diyos? Kukonsintihin pa ng Diyos ang pagsusugal mo. Pangalawa, if you have faith, God will not fail His people. Kung ikaw ay may pananampalataya, hindi maaaring hindi magsalita ang Diyos. Yun ang way para ang Diyos ay magsalita sa ating buhay. Nang makita ni Jesus ang lumpo na bumaba doon sa kanyang harapan, binutas yung bubungan. Marcos chapter 2, verse 5. At ibinaba sa harapan niya yung lumpo. Ang Diyos ay nagsalita. Anak, ipinatawag ang iyong kasalanan. Nung dumating sila, nagsasalita ang Panginoon. Pero ang nagsasalita ang Panginoon, hindi para sa kanila. Hindi para doon sa lahat. Nangangaral siya, nagtutulog siya. Kung umakyat sila doon sa bubungan, tinapakan yung bubong, nalalaglaran ng mga alik-alikabon. May tingala si Jesus, pero hindi siya nagsasalita. Nabaklas yung bubungan, siya nagsasalita. Tinamaan siya ng sikat ng araw. Siyempre, nasusulo yun. Nasusulo ang Panginoon. Di pa rin siya nagsalita. Nung ang lumpur bumaba sa kanyang harapan, nasa paanan niya sa kasi ng salita. Kaya kung naghahanap ka ng panungusap ng Panginoon, alamin mo muna kung saan ka nakatayo. Alamin mo muna kung saan ka nakatayo. Ang babaeng Cananea, Marcos at chapter 15, verse 28. Ano sabi doon? Marcos chapter 15, verse 28. Sumisigaw ang babaeng Cananea, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang aking anak ay pinahihirapan ng demonyo. Sabi doon, hindi nagsasalita si Jesus. Hindi siya nagsasalita.
Nagsalita. Yan ang ulitan. Nagsalita siya, yung salita niya, ano pa eh, discrimination pa eh. Hindi ako sinubo. Sabi na, hindi mabuti na ang tinapay ay ibigay sa aso. Nagsalita na si Jesus eh, pang-iinsulto pa. Hindi po pwedeng ibigay ang tinapay para sa mga aso. Tapos tinuloy niya nilakad na. Alam natin ang pangyayari. Ano sabi ng babae? Oo, Panginoon. Ako ngayon isang aso. Pero huwag mong kalilimutan na ang aso'y umaasa sa bawat lumo na nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Sumagot ang Panginoon, bakit napakalaki ng pananampalataya mo? Hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya, hindi sa buong Israel na. Ibig sabihin, namumugot tangi siya sa mga Israelita. Ano nangyayari? Hindi yan Israel, hindi yan Hudyo. Griyega yan. Hintil yan, katulad yan natin. Kaya sinabi niya, parang hinako niya ang buong Israel. Hindi ako nakakita ng pananampalataya sa bayan niyo. Lipan sa babaeng ito na isang hindi. Kung tama ang ating pananampalataya, hindi magsasalita ang Panginoon. Yung lalaking senturyo, hintil na naman ito. Matthew chapter 8 verse 10. Pinapunta ng lalaking senturyo ng Panginoon sa kanyang tahanan. Pero bago dumating sa tahanan niya ng ating Panginoon, ang lalaking senturyo nagkasubo siya na sinabi na huwag ka nang tumuloy sa aking tahanan. Sabihin mo lang ang isang bagay at gagaling ang aking alipin. Nagulat na muli siya ang ating Panginoon. Sabi niya, hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Yung inulit niya yung sinabi niya sa babae na nangyayari. Hindi magsalita ang Panginoon. Kung tandaan natin, tayo nasa tamang pananampalataya. Ang tao may pananampalataya, hindi kailanman maaaring hindi makarinig ng tinig ng Panginoon. Depende nga na katulad yung sinabi ko. Depende. Bakit mo hinahanap? Bakit mo interesado ka sa tinig ng Panginoon? Ang dami nagtatanong sa kanya doon sa harapan ni Pilato, hindi siya nagsasalita. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi naman kayo interesado sa sasabihin, sa salita. Yung dalawang magnanakaw sa ibabaw ng krus, Lucas 23, verse 39 to 43, ano sabi ng isang magnanakaw? Ano sabi? Jesus, alalahanin mo kung pagdating mo sa iyong tayo. Di ba sumagot ang Panginoon? Na hindi kakasamahin kita sa aking paraiso. Sa aking pagtatapos, mayroong isang kasaysayan sa 2 Kings chapter 7, aklat ng mga hari, ikalawang hari, chapter 7, verse 3 to 7, ganito ang nakalahat. Mayroon niyang 4 na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan at sila na mag-uusapan. Bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo mamatay? Kung ating sabihin tayo magsimpasok sa bayan, ang kagutom ay nasa bayan at tayo mamamatay roon. At kung tayo'y magsitigil ng pagkaupo ito rito, tayo may mamamatay rin. Ngayon ay halina at tayo lumapit sa hukbo ng mga taga-Syria. Kung tayo iligtas nilang buhay, tayo bubuhay. At kung tayo patayin nila, mamamatay lang naman tayo. At sila nagsitindig pagkakip siling upang magsiparoon sa kantamento ng mga taga-Syria nang sila magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria. Narito, walang tao roon sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria
ang hugong ng mga karo at ang huni ng mga kabayo sa mga katuwid bagay ang hugong ng malaking bukbuk. At sila usapan, narito inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo, ang mga hari ng taga-Ehipto upang magsidaluhong sa atin. Kaya sila nagsitindig at nagsitaka sapagkat nakipsilid at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang buong kampamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. Siguro naman, alam nila kung saan nangyari ito. Ito yung panahon ni Propeta Eliseo ng Israel ay kinugkog ng mga kaaway. Kaya nung kugkubin sila, wala nakakapasok at nakakalabas sa buong Israel, sa buong Juda. Kaya anong sabi roon, nagkaroon ng gutom sa kanila. Na yung maging anak nila, kinakain na nila. Niluluto nila sa nila. Yung mga ipon ng kalapati, niluluto nila. Sinasangag siguro nila. Kinakain nila sa pindi ng hira. Wala makapasok, talagang kinugkog sila. Ano sabi rito? Paano kumilos ang ating Panginoon? Ang Diyos ay tahimik. Walang ginagawa. Silent ang Panginoon. Kaya makikita natin dito, may 4 na kitoming. Sila'y tumawa. Ang tanong doon, may narinig pa sila tinig ng Diyos. Wala sila narinig na tinig ng Diyos. Sila'y naghihintay na ng kanilang kamatayan. Dahil meron silang sakit na keto. Ganun sabi nila, patay na matili nito, mamamatay tayo sa gutom sa ating pinagtatautuan. Pag pumunta tayo doon sa kampamento ng mga taga-Syria, papatayin din nila tayo. Makakahawa tayo sa kanila. Kaya ano sabi nila? Mamamatay naman talaga rin tayo. Hindi nakada tayo. Papunta doon sa mga taga-Syria. Dahil silang dahilan ng ating kahirapan. Ano sabi ko ng kasaysayan? Gumawa ang Diyos. Wala silang narinig na tinig. Gumawa ang Diyos para sa buhay nila. Ano sabi doon? Yung bawat hakbang nila, ang pakinig ng mga taga-Syria ay laksa-laksang mga mabayo. Kaya sabi nila, inupakan ng Israelita ang mga hari ng ating kalapit bansa para sumalakay sa ating. Nagkaroon sila ng sobrang tindi ng laki ng takot. Kaya sa paglanasa nila maligtas yung buhay nila, nagsitaka sila, naiwan lahat ng kanilang kayamanan, maging mga pagkain nila. Kaya yung dumating yung 4 na kitungin doon, lumakat. Ang ganun-gano ng lakad, pero ang dinig ng mga taga-Syria, lumalagas ang mga kabayo. Pakabusog sila. Doon nila nasabi, hindi tama ang aming ginagawa sa pili natin doon sa hari, sa bayan, ng pati ang ating kababayan ay makaranas ng biyaya ang ating naranasan. So, nakuha na ibigay ko yun. Kailangan humakbang. Depende yan sa pagkilos. Harapin ang tunay na dahilan. Harapin ang tunay na dahilan. Isa panganib ang buhay kung kinakailangan. At huwag matakot sa magiging resulta o kalalabasan. Doon gumagalaw ang Diyos. Doon gumagawa ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Amen? Nag-usap ako sa isang simple payak na pangungusap. How do you explain the silence of God? Ito natin na ating mga ulo, nag-usap ako sa isang simple payak na pangungusap. Yung mga pagkakataon talaga na makakaranas ka na parang ang Diyos ay tahimik. Parang ang Diyos ay hindi gumagawa. Parang walang response para sa Diyos. Anong gagawin mo? Kaya nga yun ang ating paksayan. How do you explain God's silence? Paano mo ipapaliwanag? Ano sasabihin mo? Walang Diyos.
Ano sasabihin mo sa Panginoon? Ang pagtahimik minsan ng ating Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Ipakita kung paano ka mag-desisyon, kung paano ka sumampalataya, kung paano ka pumili, kung sino ang iyong pinakikinggan. Yan ang dapat nating maunawaan. Kung ang Diyos ay hindi tatahimik, hindi mo isasalarawan ang iyong pananampalataya. Hindi mo maipapakita, hindi mo ma-demonstrate ang iyong pananampalataya kung ang Diyos ay hindi tatahimik. Yan ang isang pangyayari naglalakbay sa kalagahan ng mga alagad, kasama nila ang Panginoon at si Jesus ay natutulog sa hulihan ng bangka. Halos lumuko ng bangka sa takot ng mga alagad, ginising nila ang Panginoon at sinabi nila, Panginoon, wala mang anuman ba sa iyo na aking mamamatay? Kasi natutulog siya. Tumayo ang Panginoon, sinaway ang dagat at ang dagat ay tumahimik. At katapos nito'y nagwika ang Panginoon, wala kayong pananampalataya. Asan ang inyong pananampalataya? Pag ang Diyos ay wala, ay tingin mo'y tahimik, tulad ng nakita nila parang natutulog sa hulihan ng bangka. Huwag mong isipin walang ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. May itinutuwid ang Diyos sa buhay natin. Pag ang Diyos ay parang tahimik, mayroong itinutuwid ang Diyos sa buhay ng tao. Mayroong itinatama ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya natin tumayo. Pakita natin ang Panginoong Diyos na isang kapitid. Hindi mo alam kung ano ang katayuan ng bawat isa. Meron pa bang katanungan? Meron ka bang pinagdaraanan? Hindi mo alam. Parang tingin mo sa sarili mo, napakatahimik naman ang Diyos. Meron ba talagang Diyos? Kung ganyan ang pinagdaraanan mo, para sa iyo ang salita na ito. Ang tanong, nagawa mo naman tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Lahat ng bagay na sabi ng Bible at kakalapit-lapit sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ito yung tamang panahon para tanggapin mo ang Panginoon. Pangungunahan kita ng isang panalangin, panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon Jesus. Ulitin mo mga katagap ito, dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y nagkasala, na wala ng panahon at oras para sa iyo. Subalit ako po'y naniniwala
sumasampalataya na ikaw ay may ginagawa sa aking buhay. Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na aking nagawa. Kaya dahil dito, tinatanggap kita bilang Panginoon na kapagligtas ng aking buhay. At binubuksan ko sa oras na ito ang aking puso at inaanyayahan ka na pumasok at maghagi sa pinakasentro ng aking buhay. Panginoon, isulat ko rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong pagkakatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bubuksan ko po ang altar para doon sa mga nasa ulay. Pwede kayo humanap ng lugar kung saan kayo mananalangin sa Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, pagpalain yan ang mga bagay na hindi ko kayang gawin. Dakilan na yung sitaw at bumasa yung Lord of God, hallelujah. At salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pinagdadalitan. dakilang Diyos. Ikaw lang ang pwedeng makapagpaunawa, dakilang Diyos, ng mga bagay na iyong ginagawa, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, O God, at sa iyong biyaya, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. God bless you po sa inyo lahat. Pagpalangin kayo ng ating Panginoon. Dismiss na po tayo. Isang paawitan na